Isip ko lang matapos na. Pagod na talaga ako. Talagang ayoko na talaga. Sa hospital ako. Dinala ako sa hospital. Buti nga hindi lumabas yun eh na nagano ako eh. Nagano. Alam mo naman yung try ako suicide. So parang ang hirap lang na nung time na yun wala akong makausap. Ang laking tulong sa akin na nailabas ko sa lahat. Na yung bigat ng dala-dala ko, nailabas ko lahat na kwento ko. Kasi hindi ka naman maiintindihan ng tao pag di nila alam yung buong kwento mo eh. Diba? Try kong nasa isip ko palagi. Isang buhay lang meron tayo eh. Diba? Isang buhay lang meron tayo. Don't be afraid to ask for help. Kasi hindi yan kasalanan. Hindi kasalanan humingi ng tulong. Sa totoo lang. Kung hindi nyo kaya, humingi kayong tulong. Diba? Kung hindi nyo alam kung ano nangyari sa inyo, humingi kayong tulong. Lahat na naging struggle ko, physically, mentally, financially, lahat yan, lahat ng struggle ko. You know, I'm still here, I'm still standing, you know. And I'm still growing, I'm still learning, diba? And I'm still hunting. Yun ah. Chasing. I'm still chasing. I'm still hunting and chasing, yeah. I'm still chasing. So, chasing for a better me in the future. Welcome to this episode of Lockdown. Ako po si Carlos Sacamos at ang ila-lockdown natin today ay isa sa mga misunderstood players ng PBA. Pero pag nakafocus to siya, he's one of the best big men in the league. John Paul Poy Eram. Poy, maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito sa bahay mo. At syempre for your precious time, alam ko kakagaling mo lang sa bakasyon at syempre gusto mo rin magpahinga at pasimula na rin. Actually, nagsimula na rin ang bagong conference. Thank you for having me. Thank you, pumunta kayo sa bahay ko. Siyempre, welcome kayo dito. Yun, sana may mapulot sila sa na to. Siyempre sa naman. interview to. So, yun. First of all, congratulations sa fourth, tama di ba? Fourth PBA championship mo. Yes. Gaano kasarap patahimikan ng haters mo? Una, siyempre, papasalamat ako kay Lord kasi bigyan ako ng chance na makapag-champion ulit. Dati like ko kasi sinasabi sa wife ko, sa mga kaibigan ko na ang pangarap ko lang, makaisa lang. Ngayon, 4 na. So, sobrang blessed. And, syempre dun sa mga tao na hindi naniniwala, na hindi pa rin naniniwala sa kakayahan ko. Pinapakita ko naman eh. Gaya nga sinabi mo, na, ewan ko, parang for me, all throughout my career, syempre nakikita lang kasi nila yung isang sitwasyon lang na yun eh. Tapos sasabihin nila, gantong player to, ganyan. Hindi nila nakita yung growth ko as a player. So, masasabi ko lang sa kanila, sana tignan niyo muna kung ano yung growth ng player, kung saan nanggaling, kung ano yung pinagdaanan niya, bago niyo sabihin na ganito ako, ganyan, blah, blah. So, nasa naman yun eh, parang, in a way, parang history book kung ano yung ginawa ko sa PBA, na parang sinasabi nila, wala daw akong ginagawa, parang wala daw akong bilang, yung iba na parang, ang sagwa daw tignan, ganyan. Siguro sa inyo, ang sagwa tignan, pero sa mga tao na may alam talaga sa basketball. Siyempre, I have my bad moments, I have my yung talagang masama tignan. Pero, if you look at it sa buong PBA career ko, hindi lang naman yun yung nagde-define sa akin. Siyempre. Diba? So, yun, nabanggit mo na, you have to look back from where you came from. And sa childhood mo, parang nabanggit mo dati na Ginebra is parang one of your favorite, if not your favorite team growing up. So, It is my favorite team. Anong pakiramdam na mga fellow Ginebra fans, parang sila naman yung nag-heckle sa'yo ngayon? Gaya nga sinasabi ko dati, may nagtatanong sa akin, normal lang naman yun eh. Kasi siyempre gusto rin naman nila manalo yung team nila, di ba? Kung towards me, okay lang. Yun lang ko sinasabi. Ulit-ulit mo, nakasirang plaka. Towards me, okay lang. Walang problema. Pero sa game, walang problema. Pero outside the game, off court, parang personalan na in a way na parang hindi mo na kailangan gawin. Pero ako naman, like ko sinasabi, na hayaan na lang natin kaysa tayo pa yung, alam mo yun, kasi in a bigger picture, kahit anong mangyari as a professional basketball player, pag lumaban tayo yung lugi eh. Kasi they look at us, parang kami as a basketball player na
yung role namin ganito, ganyan, ganyan. Kailangan, pinoportray nila kami na ganito. Kailangan, kung good kami, kailangan all the way good kami. Bawal kami kahit nasasaktan kami, kahit na ganito. Siyempre may feelings din naman kami, player, di ba? So yun nga, pero yun nga, growing up, my favorite team is Ginebra. Nanonood lang ako ng PBA pag Ginebra naglalaro. Oh, promise yan. Kasama ko yung sa Cagayan. Wala ako ibang alam na team kundi Ginebra lang. Growing up, ganun lang. Pero nga, the experience ko na yung ganito pala talaga pagkalaban mo yung 3 times nangyari yun, nakalaban mo sa finals yung Ginebra. Parang, for me na ibang klase na pagkatapat mo na talaga sila. Pero yun nga, best feeling pa rin na kasi natalunin sila. Oo naman, lalo na in the finals, di ba? Not to brag about it, pero talagang masarap naman talaga, lalo na pag sa finals, di ba? So, malaking for me, malaking siya, achievements na hindi lang naman, pero sa mga tao na nagbabash sa akin, lalo nila kayo mabasa kasi tinalo ko yung team nila pero achievement pa rin yun para sa akin, di ba? Yeah, let's stay sa childhood mo. Yun nga, let's punta tayo sa yung bata ka sa Cagayan de Oro. You grew up, nabanggit mo, parang galing ka sa hirap, tapos broken family na 11 kayo, magkakapatid, tama, di ba? 11. So, yun, can you talk more about your struggles nung bata ka, tapos how did that, parang paano yun niya hinulma nung kabataan mo yung kung sino ka ngayon? Naging malakas yung loob ko sa mga napagdaanan. Kasi nung bata ako talagang dumating sa point na wala kami makain. As in literal, wala kami makain. As in zero? Zero. May time talaga na sa isang araw, wala kaming kakainin. Ako, wala akong kinakain. Ang nang ginagawa ko lang, may barkada ako, manghihiram ako, mangutang ng piso, 2 piso, pambili ng chicherya. Minsan yun ulam ko, chicherya. Ganun kalala. Cornic, ganun? Oo, yung dati, yung Mani? yung halo-halo. Yung alam mo yung tigpipiso na halo-halo. Alam ng mga tao yun. Tigpipiso. Ganito, ang daming pang laman nun. Yun ang ulam ko dati nung bata ako. Kanin tsaka yun? Kanin tsaka yun. Tapos ang pinaka talaga sa probinsya, ang pinaka nangyari sa akin, na talagang pinaka hindi ko makakalimutan. Lagi ko itong kinukwento. Pag naiisip ko siya, pag naalala ko yung mga ganitong conversation, dumating sa point na talagang wala akong makain. May nakita akong kanin. Akala ko, hilaw siya. Pero wala na akong choice eh. Niluto ko yun. Sinangag ko pa rin yung kanin kahit hilaw siya. Prinito ko lang siya para mawala yung oil niya. Tapos pero mabaho na siya. So mula sa bigas? Hindi, Lumang kanin? Lumang kanin na talagang siguro mga days na. Walang gumagalaw. Wala akong pera, wala akong pagkain, wala. Yun ang ginawa ko. Sinangag ko yung kanin. Tapos back to back yun, magkasunod yun. First day, and then second day, wala nang panis na kanin eh. Punta ako sa karinderya kila nanay, malapit dun sa tinitira namin dati. Sabi ko, Nay, baka meron kang tutong dyan or sabaw. Pwede bang yun na lang kainin ko? Yun dumating sa ganun talaga. So dun pa lang talagang nagpalakas talaga ng loob ko na eto nga nakayanan ko eh. Diba? Na parang paano pa kaya yung mga pagdadaanan ko pa. Pero syempre hindi lang naman yun yung pagdadaanan mo na mahirap din, di ba? Siyempre, paiba ng paiba yan. Diba? Pero yun, mas naging matatag ako kasi nalagpasan ko yun. Yung time na yun na wala ako ibang mapuntahan, wala ako ibang kasama, ako lang, nalagpasan ko yun. Diba? So, hinulma talaga niya ako na to be grateful kung anong meron ako. To be thankful. Yes, to be content. And then, work hard na para dumating sa point na ako naman yung pag may kailangang tumulong, I'm willing, I'm there na tulong, ganyan. Kahit na hindi ko nga kadugo, natutulungan ko, kadugo ko pa kaya, ganyan. Pero syempre, may mga pa rin na parang naisip mo pa rin na thankful ka pa rin na kahit ganito yung nangyari. Every time nga nagpipray ako, like ko sinasabi, I'm always thankful. Wala akong ibang sinasabi kay Lord, kundi thank you, everyday thank you, everyday thank you. Kasi kung wala si Lord, kung wala tong talent ko, kung hindi niya ako pinalakas yung loob ko, hindi naman ako magiging ganito eh. Siguro parang lang ako pag sayang tong taas, siguro ganun na lang ako pag nakita ko ng ibang tao, ganun. 'Di ba? Na parang walang nangyari sa kanya, ang taas lang yun. Sana naging player. Usually naman Pinoy pag nakita ng matangkad, tatanungin, player ka ba? Basketball player? 'Di ba? Automatic 'yun, 'di ba? So lang talaga, nagpursige talaga ako na ayokong magaya sa iba na parang aasa sa ibang tao.
Yun nga yung sinasabi ng iba, yun nga yung sinasabi ng ni Coach Chot sa amin na mas maganda nang ikaw yung hihinga ng tulong kaysa ikaw yung humingi ng tulong. So ako, yun ang mindset ko palagi na ngayon na thankful ako na ako yung nagbibigay ng tulong. Na nagtatrabaho ako, may trabaho. Kasi dahil nga doon sa napagdaanan ko nung bata ako na talagang dumating sa point na wala talaga kahit anong gawin ko, kahit yung mga kapatid ko, wala kami makain talaga. So yung kanin na niluto mo, ano yung maghahati-hati kayo sa... Hindi, ako lang yung kumain nun. Okay. Ako lang kumain. Panis. Pero magkakasama kayo sa bahay? Oo, magkakasama. Okay. Tapos ang pinakamalala pa nun dati, ang dami namin, wala kami makain. Ang ginagawa namin, bibili kami ng... Sa probinsya kasi, mas mura kasi yung Quick Chow kaysa Lucky Me. So Quick Chow, tapos isang malaking kaldero yan. Lalagay namin isang Quick Chow, maraming sabaw, asin, betchin, tapos malunggay, sobrang dami. Tapos magluluto lang kami ng kanin na mais. Alam mo yung kanin na mais? Yun, kasi mura lang yung bigas na mais. Yun ang namin. Yun ang ganun kami ka. Tapos hati-hatiin namin yun. Ganun kami ka walang pera dati talaga. Dumating sa point na wala talaga. Na ako, nagtatrabaho ako. Alam mo kung anong trabaho ko dati nung bata ko para magkapera lang? Sa amin, sa lugar namin, sa Barangay Dayawan, sa Villanueva. Parang may nagpapagawa ng bahay. Hindi sila bumibili ng buhangin. Ang bibili nila hollow blocks. Yung buhangin hindi. Kasi yung mga bahay doon, ang gilid ng sapa. Sa sapa, may mga buhangin doon, tsaka graba rin, halo-halo na yun. So yun na. Magkukut-kut kami doon. Tapos yun, mabigat yun kasi basa yun eh. Tapos, ang isang sako, pag naka-isang sako na kami, 5 piso yun. 5 piso. 5 piso lang? 5 piso lang yun dati, 5 piso. Okay. Sobrang, siyempre basa. Hindi mo mapupuno yung isang sako na buo. Kasi mabigat yun eh. So yun, magaganon. Tapos buong araw kung gagawin yun. Buong araw. Tapos kikita ka lang ng 15 pesos. Kasi ang bigat 3 sako? 3 sako lang yun. Tapos, yung hollow block. Kasi ang layo ng bahay, hahakotin namin yun. Benching ko isang hollow block nun. Bubuhatin ko, piso na yun. Kasi kailangan para pagbalik mo, piso ka na, 2 piso, ganyan. Maghapon, ganun ang trabaho namin maghapon. Pag wala nagpapagawa ng bahay, wala akong pera, wala akong pambaon. Ilan taong ka niyan? Nasa mga 11, 12, 13, ganun. Mga 12, 11, 12, elementary. Ganun. Okay. Tapos dumating din sa point na sumama pa ako sa mga, yung mga nagpuputol lang kahoy. Kasi yun, medyo malaki kita, pera. Mas malaki, Tapos, bundok talaga akyatin mo. As in talagang bundok, siguro mga 10 kilometers mag-aakit ka. Maghahanap ka ng mga rare na mga puno. Tapos puputulin namin yun. Parang illegal. Ganun. Okay. Ganun ang ginagawa. Kasi malaki pa. Isang hakot mo, 500 pesos yun. Talaga? Oo. So yun, isang lang. titisin ko talaga yun. Kahit sobrang layo, 500 pesos yun. Para may pera ka. Tapos, yung gumagawa ng yung mga gumagawa ng yung upuan na kawayan, kami naghahakot ng kawayan. Kami nagtatanggal ng balat noon. Marunong ako noon lahat. Marunong kami doon. Oo, marunong ako noon. Kaya parang in a way, sa probinsya, yung buhay probinsya talagang. Maganda yung buhay sa probinsya pag may pera. Pero pag kagaya namin, kagaya ko dati na talagang, kailangan magtrabaho ka talaga na. Kasi yung sa baryo namin, walang may stove doon, puro kahoy. Mga ngahoy pa kami sa mga ngahoy pa kami sa bundok. Kasi yung bahay namin, sapa, tas bundok na yan eh. Talaga? Okay. Oo, bundok yan. Dumating sa point na pag wala kami makain, kukuha kami saging. Kasi dami saging eh. Malapit na. Tapos, lang namin yun, isasaing lang namin yung saging. Yun yung pagkain namin. Tapos ginamos, yun na yun. Pag wala kami makain. Pero masarap yun ha? Yun, masarap yun, di ba? Masarap yun, di ba? Ganun yung buhay ko dati na talagang, kaya lagi ko sinasabi sa mga kapatid ko, sabi ko, swerte nga kayo kasi kahit paano ako, kaya ko kayong, nakakatulong ako kahit paano. Hindi man malaki kasi may pamilya din naman ako. Diba? At least, willing ako, nandyan ako. Kaya sana i-maximize nyo na huwag nyo sayangin yung mga nagbibigay ng tulong sa inyo. Kasi ako dati, may magulang ako, ganyan. Pero dumating sa point na hindi na ako umasa sa kanila. Kasi pag umasa ako sa kanila, sa dami namin magkakapatid, aasa pa ba ako sa kanila, diba? Ako, tas isa ako sa matanda. Diba? Parang, ayoko naman na ganun yung ano. Kaya nag rin ako. In a way, parang ang aga ko nag-mature pagdating sa trabaho na inisip ko yung... Wala ko ibang inisip kundi sarili ko. Selfish pakinggan, pero hindi naman ako magiging ganito kung iisipin ko pa yung... Inuna ko muna yung sarili ko, bago ko... Kasi pag inuna ko yung sarili ko, tapos pag meron na ako, saka ako tumulong. Mas madali ngayon yun. Kasi yung sisimula pa lang ako, tapos bigay ako ng bigay, mauubos din ako. Diba? Paano ka makakatulong kung di mo muna tulungan ang sarili mo? Ganun.
So yun yung ano ko yun. Hanggang ngayon, yun yung talagang mentality ko ngayon na trabaho ko ng trabaho. Like sa mga ano namin sa bahay, mga katulong namin. Ano bang trabaho ko sa bahay? Ang trabaho ko sa bahay, mag-basketball, magtrabaho, para may pangsweldo ako sa inyo. Kasi pag wala na akong trabaho, tanggal kayo lahat sa bahay. Diba? So like, sana i-appreciate natin kung anong meron tayo, ganyan. So, syempre, salamat sa basketball dahil naman, you can afford to pay for the things na. Pero, bago basketball, volleyball pala. Little Olympics ba? So, kwento mo nga yan, ba't volleyball? Dahil nga matangkad ka siguro. So, kwento mo paano napunta from volleyball to basketball? Ang story, first year high school ako sa Villanueva, National High School, BNHS ba yun? Sa Villanueva National High School. Ano kami, wala kasing varsity pag nung panahon ko dati. The high school na to, first year high school. Okay. Walang varsity sa public sa probinsya dati. So wala. Meron kaming coach doon, bumuo lang siya ng team. Kasi dami sa school namin, 4 kami matangkad. 4 kami na mga 6 pataas. Oo, sa school namin. 4 kami. So gumawa siya ng team kasi sayang So gumawa siya ng team. Pero bago yun, every time na umuwi ako, kasi dami kong barkada na LGBT na dati. Ang dami kong barkada. So every time na pupunta ako sa plaza, hindi ako nanonood ng basketball. Ang pinapanood ko, volleyball. Talaga? Okay. Volleyball. Kasi na-amaze ako na, takot kasi ako, true story, takot ako masaktan. Siko, ganyan. Takot ayoko. Dati. Ayoko na nasa siko. Kasi iyakin kasi ako nung bata ako. Pag gaganon ako agad, parang susumbong na ako agad na parang di ko kaya, ganun. Yuyuko na ako agad, ganun ako. Dahil sa mga kinakaya mo yan kasi parang kulang sa Tsaka payat, sobrang payat ko kasi dati. Sobrang payat ko dati. So, volleyball talaga. So, pag nagba-volleyball ako, pag tinamaan ka ng bola, okay lang. Parang di naman sadya, okay lang kasi normal lang yun. So, volleyball talaga nilalaro ko dati. Hanggang sa nainganyo ako nung coach namin tapos yung mga barkada ko rin, sama ka sa amin, try mo lang, ganyan. Tapos lagi din akong inaasar ng mga ba't ka nagba-volleyball? Ano ka ba? Ganto ka ba? Ganyan. Parang sabi ko, sige nga, try ko nga itong basketball. Sama ako sa grupo, try kami, ganyan. Tapos gradually, nag-i-improve ako. Hindi naman yung parang leap na talagang ganun ka kaagad. Hindi pa, ang ko lang, rebound, tapos nakaka-finish na ako sa ilalim, rebound, blocks. Pero ang pinaka-ano ko talaga, blocks talaga. Kasi ang haba ko So kahit anong gawin mo talaga, hindi ka talaga makakashoot sa akin. Kasi sa probinsya. Bata ka pa lang. Oo, tsaka bata. Lahat, hinahabol ko lahat Lahat hinahabol ko So, gradually, nag-i-improve ako, ganyan-ganyan. Hanggang sa gustuhan ko na yung basketball. Tapos, may dumating ngayon yung, Milo ngayon. Walang representative ngayon tong school namin. Walang basketball. So kami mga basketball player, ginawa kami ngayong volleyball player. Oo. Okay. So sobrang nakakatawa, wala kami experience. Mukha kaming, pwede bang mukha kaming tanga. Pagdating namin doon sa Pilay Sports Complex, sa Cagayan na to, sa city na to. Okay. Parade. May nakakita sa akin ngayon. Ito, player ni Coach Arvin. Player niya, sabi niya, parang, ang liit, parang, gusto mo bang basketball player ka ba? Gusto mo bang mag-try out dito sa team na to? Ganyan. Ito number, ganyan. Kunin ko number mo, anong school mo, ganyan. Okay. Sabi ko, parang ako, wala lang. So parang, okay, ito po, ganyan. Tapos, wala na. Tuloy na kami, laro kami volleyball. Napahiya pa kami, tatamba kami palagi. Kasi, ang liliit ng player, pero tataas tumalon, ang gagaling pala. Sabi ko, wala yan, hindi kami pwede dito. Tapos, balik kami sa Cagayan, balik kami sa barrio namin, sa school ko, ganyan. After a few months, may naghahanap sa akin ngayon na player. Tapos nakasuot ng Pilgrim back-to-back champions nakalagay. Sabi ko, pasikat to Pilgrim back-to-back champions, ganyan. Na-scout Oo, na-scout, ganyan. Tapos punta ka dito sa school namin, ganyan, try out ka, ganyan. Nung time na yun, wala akong pera. Wala akong pamasahe papuntang Cagayan. Kasi sa city, medyo malayo, 1 hour pa yung biyahe. Okay. Pero part of Cagayan, kayo? Ang Cagayan kasi nasa gitna. Ang Misamis Oriental, nakapalibot sa Cagayan. Misamis Oriental yung nyo talaga. Okay. Misamis Oriental. Barrio, okay. So, ang layo, babiyahe pa ako, ganyan, mamamasahe pa. That time, kasi mahirap, wala kaming pera, di ba? So, kailangan ko pa magtrabaho para magkaroon ako ng pamasahe. So, ginawa ko kasi gusto ko mag-basketball Sabi ng papa ko, huwag ka dito, huwag ka ganyan, dito ka lang, aral ka lang. Hindi, gusto ko mag-basketball. So, trabaho ulit ako. Hakot na naman ako ng tigpa 500 na para may pera pamasahe, ganyan. So, tsinaga ako yun hanggang sa nagkapera ako.
Tapos, buti nung time na yun, may laro sila sa malapit lang sa amin. Sa Claveria, dadaan sila sa amin. Dadaan sila sa amin Okay. sa yung lugar Yun. namin. Ah. So, ang ginawa nila, pinagawa nila ako ng uniform, kinuha nila ako sa bahay, tapos, laro kami ngayon sa Claveria. So, nakita nila ngayon paano ako maglaro. So, na ano ngayon, wala pa akong training nun, pero nakakasabay na ako sa kanila. Ano, Naiintindihan ko na yung basketball, parang pakonti-konti, naiintindihan ko yung basketball. Nasa mga 6'1" na rin ako nun eh. Okay. So, naiintindihan ko na yung basketball. Ano na, di third year pala ako nun. Nasa mga 6'4", 6'5" na ako nun. Matangkad na ako. Okay. So, ako na yung pinakamatangkad sa lugar namin nun. Sa buong Villanueva, ako na yung pinakamatangkad. So, pagdating doon, na-amaze sila kasi, yung lalo na si Coach Arvin, kasi may alam na ako kahit paano sa basketball eh. Hindi na yung pag sa ball screen, alam ko na anong gagawin. Sa depensa, pag nag-zona, alam ko na kahit paano, alam ko na. Hindi na yung parang blanco ka na pag tinuro, back to zero talaga. Tsaka madali ko naman siya naiintindihan. Sobrang blessed din ako na pagdating sa basketball. Ang bilis ko naiintindihan yung mga sinasabi, ganyan. So isang tingin ko lang, alam ko na agad anong gagawin, ganyan. So nagulat sila. Ang problema ko lang talaga, wala pa akong pamasahe papunta ron. So trabaho muna ako, ganyan. Tapos pagdating ko na ngayon doon, first basketball practice ko. As in lahat basic stretching, never ko na try mag-stretching, mag-squats, never ko na try. Pinatry sa akin pagdating ko doon. First organized basketball. Yes, first organized. Lahat, basic lahat, pati dribbling lahat, blah, blah. Halos pag uwi ko ng bahay, halos di ako makatayo. Kasi masakit yung buong dito ko. Itong leg ko pababa. Isipin mo, wala pang weights yun ha, hindi kami nag-weights. Squats lang, stretching lang. Hindi ko tumagalaw, hindi pag-upo sa CR, hindi ako makaupo. Ganun kasakit. Pero sabi ko, gusto kong mag-basketball. Gusto ko na yung basketball, mahal ko na yung basketball. Nag-iipon pa rin ako ng pera. Tapos next ulit, biyahe na naman ako ulit doon. Ganyan. Hanggang sa, nirecruit na nila ako, kinuha na nila ako. Sobrang thankful ako sa Coach Arvin, sa pamilya ni Coach Arvin Martinez. Sobrang thankful ako. Kasi siya na yung, in a way, siya na yung naging papa ko talaga. Okay. Pagdating sa, yung unang nagturo sa akin, na nag-alaga talaga sa akin, na hindi niya tinake advantage kung anong, kasi daming kumukuha din sa akin nung time na pwedeng sa Cebu, sa Manila, ganyan. Ang dami nag-take advantage pero hindi siya parang sige, bibenta kita sa ganito. Kasi sa amin, sa probinsya dati, uso yung pag may player ka na magaling, bibenta or sige, pag pumunta sa ito, kailangan kasama ako, ganun. Hindi siya ganun. Oo, hindi siya ganun. Never. Hindi siya ganun. So, sobrang na-appreciate ko siya. And then, yung nagpaaral din sa akin. Yung nagpaaral sa akin, si Pastor Labuntog. Sila rin yung nagpaaral sa akin sa Pilgrim dati, ganyan, pamilya nila. And siyempre, yung mga naging teammate ko din dati na sobrang talagang nung nalipat na ako from public to private sa Pilgrim. Talagang doon na parang sabi ko, dito na ako mag-grow na Pero yun pa rin, pagdating pa rin sa pagkain kasi hindi naman may scholarship kami pero yung pagkain namin, amin pa rin yung pagkain. Pero hindi pa rin ganoon ka-smooth. Pero alam mo na nag-i-improve ka na yung basketball mo, nag-i-improve na ganyan. Doon from volleyball to basketball bigla. Ganun na yung, ganun. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Hanggang sa talagang thankful lang din ako kay Lord na hindi ko alam, ako lagi ko sinasabi na sipag talaga yung, kailangan magsipag ka talaga eh. Yung kung sipag lang, sa lahat ng, sa lahat ng nakilala ko na masipag naman talaga ako kahit na, hindi ko naman, ayoko ipagyabang, pero sa sipag lang. Kasi hindi naman ako darating sa ganito kung hindi ako masipag eh. Hindi naman ako makikita ng coach na sabihin, eto, di ka naman gagamitin ng coach kung, tatamad-tamad ka, di ba? Siyempre, nakikita mo naman ng mga coach yung ginagawa mo, di ba? Na-appreciate naman nila yung ginagawa mo. Tapos nagtatranslate naman sa laro, pag ginagamit ka, tatranslate naman. So, yun talaga, parang nasabi ko rin sa sarili ko na masipag talaga ako na hindi sa pagmamayabang, pero kasi hindi naman ako aabot sa ganito kung tatamad-tamad ako eh. Diba? So, blessing na lang na meron akong ganong mentality na hindi na dahil kay Lord, and dahil din sa mga tao na nakasama ko. Na talagang masipag sila, na may talent na sila, masipag sila. Paano pa kaya ako? Na hindi ako ganong katalented, tapos tatamad-tamad pa ako, di ba? Siyempre, may mga nakita din ako na role model na, di ba dati, nung paglipat to sa Cagayan, from Cagayan to Manila, pagdating ko sa Ateneo, halos lahat ng player, after practice kami sa Ateneo, nag-extra work kami lahat. Makikita mo sila,
Sila Greg, sila Nico Salva, ang gagaling na ng mga yan, pero nag-extra work pa rin. Sila Eric Salama, sila Kirk Long, si Justin Chua. Ang gagaling na ng mga yan, pero nag-extra work pa rin. So doon pumasok sa isip ko, paano pa ako nakulang pa ako? Tapos tatamad-tamad ako. Hindi pwede ito. Kailangan ko rin kung anong gano'n sila kasipag, kailangan gano'n, or lagpasan ko ba? Yan, nabanggit mo na yung airpot mo, parang ayaw kang ipaglaro. Gaano ka-importante na ngayon, you have a family, your wife Jerry, and your 3 kids, na todo suporta sa'yo in your career na, syempre, full of parang emotional roller coaster. Sobrang blessed, syempre, lalo sa wife ko and sa mga kids ko, kasi sila yung nagba-blackout lahat ng noise. Iba yung grabe yung sacrifice ko pagdating sa court. Pero mas iba yung sacrifice ng wife ko kasi mas nakikita niya, mas naririnig niya lahat, nagme-message sa kanya lahat, ganyan. So, kung gaano siya katatag, dapat ganoon din ako katatag kasi siya yung mas nakakarinig. Kasi siya yung nasa stance, siya yung nasa audience, naririnig niya lahat. So, sobrang blessed ako na hindi siya nagko-complain sa akin na bakit ganito, bakit ganyan. Lagi niya lang ako tinatanong kung kamusta ako, okay ba ako, ganyan. And then, yun nga, galing sa papa ko na ayaw nga niya ako mag-basketball dati. Pero, siyempre gets ko naman na siguro may mga naging kaibigan din siya na hindi naging pan-out yung pagiging basketball player. And then gusto niya na maging sundalo rin ako para masundan din yung yapak niya, ganyan. Pero yun nga, ako kasi siyempre, gusto ko kasi every decision na gagawin ko, ayoko na may iba akong sinisisi na parang, kunyari, ikaw yung decision para sa akin, pag nag-fail yung decision na yun, ikaw sisisihin ko. Ayoko nang ganun. Kailangan, kung ano yung decision ko, pag nag-fail, sisihin ko sarili ko. Ganun ako palagi. Ayoko nang mag-advise ka, tapos susundin ko yung advice ko. Susundin ko yung advice mo, sisihin kita. Pangit naman yung ganun. So, ganun ako. Ganun din sa mga anak ko. Lagi kong sinasabi sa kanila, like sa wife ko. Sabi ko, yung mga bata, siyempre, gusto ko ganito sila. Pero, pag nagkaisip yung mga yan, maintindihan nila kung anong gusto nila. Alam nga naman, pigilan mo yung mga yan. Siyempre, kahit naman anong gusto kong sabihin ko na gusto ko maging PBA player kayo, gaya ko. Paano kung ayaw nila? Wala naman akong magagawa, di ba? Ang gusto ko lang, supportahan sila, di ba? Supportahan ko yung gusto ng asawa ko, supportahan ko yung gusto ng mga anak ko. Kasi ganun yung ginawa nila sa akin. Although hindi pa naiintindihan ng mga anak ko na sinusuportahan nila ako, pero grabe na yung support na nabibigay nila sa akin. Every time nakikita ko sila sa likod ng bench namin, nanonood sila. So, sabi mo nga kanina off there, future lawyer and doctor? Doctor and lawyer sana. Yun sana yung... Ba't tayo maging player? Pag nakita nila yung mga sa akin, baka magbago na isip nila, parang ayoko na ata Hindi yan. Pero yeah, gusto ko, isa sa mga sa lalaki ko, isa sa kanila, mag-basketball. Pero kung hindi, okay lang naman. Pero kung gusto nila ibang field, basta, maging honest lang sila, huwag nilang ipilit yung mga bagay na parang hindi nila gusto, kasi pipilit mo, kasi masaya yung magulang. Ayoko nang ganun. So, kung ano yung gusto nila. Kung saan sila masaya, basta hindi sa masamang bagay, walang problema sa akin. So, punta tayo sa PBA. So, syempre, yung first major mark sa Blackwater, yung peak mo doon, you won the 2018 Defensive Player of the Year. And after that, napunta ka sa NLEX, syempre, under Coach Yeng. May mga sumasagi ba sa isip mo na kung di ka na-trade sa TNT, baka nag-champion ka with, syempre sila Kiefer kasama mo nun, di ba? Under Coach Yeng na medyo, let's say, surprising yung trade mo sa TNT kasi nun. Sometimes I wonder. Kasi nung pag-alis ko, umalis na rin yung iba, like si Kiefer. Pero hindi ko sinasabi na parang dahil sa akin, kaya hindi ko sinasabi na na parang kung hindi ako umalis, hindi aalis si Kiefer. Siguro aalis pa rin si Kiefer if ever. Diba? Pero if paano kung nandun ako, tas nakakuha pa kami ng isa pang piece ng mas bata. Kasi ako, Jericho, JR Kinyahan, si Mike Miranda, ganyan. Or paano kung si Calvin, nandun ako, tapos nandun si Calvin. Di ba? Parang, hindi, may isip mo pa rin nung nandun si Kiefer, tapos nandun ako. Parang may isip, mapapaisip ka na, tapos si Kevin Alas, di ba? Mapapaisip ka ba? Tapos, may mga dumating pa ngayon na piece. Sabi ko, what if hindi ako, kasi may unfinished business din kami, di ba? Natalo kami sa Northport ng twice to beat. 8 seed sila kami first tas twice to beat, di ba? Talo kami. Parang sabi ko, gusto ko mag-champion para kay Coach Yeng kasi gusto kong palitan yung, di ba, na-thrown out ako nung game na yun eh. Kasi may nangyari nung na-suspend ako na isang game. Michael Quals. Yes, na-suspend ako na isang game, di ba? Sabi ko, gusto ko man lang
masuklian man lang yung ginawa niya para sa akin na kasi ang ganda ng tinatakbo ng team na yun. Ang ganda ng tinatakbo ng team namin. Ang galing din ng import namin ng team na yun. So sabi ko, kaya namin mag-compete, kaya namin. Saka kahit papaano, nung time na yun, 31 pa lang ata ako, 30 years old pa At lang the ako. peak of your powers. Yes, 30 pa lang ako nun. Tapos sila Kiefer, ako, JR, tapos Jericho, Kevin, tapos kulang na lang kami ng iba pang piece nun eh. Kasi nga, 3rd and 5th pick ata yung papasok ng incoming draft nun eh. Si Mook, nandun ako at si Calvin. Calvin nandun, kahit ako. Kasi hindi naman mapupunta si Mikey doon kung hindi dahil di ba? So, kung nandun ako, parang, in a way, si mo, Calvin, maging teammate mo si Calvin. Teammate ko naman si Calvin ngayon. Pero kung sa NLEX, siguro, ang laking difference talaga na, feeling ko, magpa-finals kami. I think, magpa-finals kami. Pero, syempre, fast forward, naging blessing in disguise ba yung pagpunta mo sa TNT dahil doon mo nakuha lahat eh, first to fourth, di ba? Oo naman. Kasi simula ng pagdating ko, parang, siguro, 4 straight ata finals appearance eh. 4 straight finals appearance. Nag-champion agad. Unang dating ko, finals kami, talo kami ni Nebra. Tapos pangalawa, nag-champion kami. Pangatlo, champion ulit kami. Nung pangalawang bubble, nag-champion kami, All Filipino. Kami naman. Tapos the following, finals ulit, All Filipino, talo kami sa San Miguel. San Miguel. 3 straight finals na yon. Tapos the next, panalo naman kami, Governors. Tapos ito naman ngayon. Tapos naka-4 ako agad, di ba? So, sobrang blessed na. Yung pangarap ko nga dati na isa lang, naging 4. So, talagang blessing in disguise na napunta rin ako sa team na, hindi ko naman sinasabi yung team na iba na, kompleto kasi. Yung napuntahan kong Token Tex, talaga sila eh, powerhouse talaga eh. I mean, hindi mo pwedeng sabihin na naghahanap sila ng big man na parang ako yung kumpleto ng piece nila. Hindi, kumpleto na sila eh. Kailangan lang nila ng extra push. So nakatulong ako, kaya nag-champion kami. Diba? Hindi, ikaw yung missing piece of the puzzle na. Hindi ako missing piece. Talagang pagdating ko lang talaga doon, talagang blessing na kahit paano nabawasan yung pressure kila Roger, kasi meron ka ng at least kahit paano nung time na yun, medyo bata-bata pa ako eh, na mga 31, 32, 33, 34. Kaya ko pa eh, di ba? So, kaya ko pa naman ngayon, pero at least nabawasan yung meron na kahit paano na kapalit si Kuya Kelly, di ba? Kasi nung time, walang kapalit si Kuya Kelly eh, di ba? So, laking tulong na, lalo na sa akin, siyempre, hindi lahat, nung nasa Blackwater ako, ang focus lang, ako, Alain, Mike, parang kung may import. Or si Nard, ilan lang kami, 4, mga ganun. Sa NLEX, 3, 4 lang kami. Tapos minsan, hindi pa ako consistent. Tapos pag wala si Keeper din, 3 lang kami. Pag hindi gumagana si JR, 1 lang mo. Dito sa Token Tex, halos lahat, kailangan mo bantayan eh. May Ray Parks ka, may Jason Castro ka, may Roger Pugoy ka, tapos ngayon, may Calvin ka, tapos may Kelly Williams pa, di ba? So parang, mas may rin ng bata ka pa ngayon. Di ba? Ang dami mong, kailangan pick your poison talaga. Ang dami. Kailangan well-prepared yung team na makakalaban talaga. Kailangan kami din, prepared din kami. Di ba? Para hindi kami basta-basta di ba? So, hindi mga ganun. Okay. So, yun. Dahil nga sought after ka ng TNT. Hindi lang naman TNT dahil umabot ka sa Gilas, Brad, di ba? Yes. Dahil sa defensive prowess mo and pagiging stretch big man mo na nagustuhan ni Coach Cheng, kaya ginawa sa... Suspend kasi lahat ng player. Hindi naman. Diba? Yun yung gusto ni Coach Cheng, diba? Mga stretch big man na magaling dumepensa. So, yung kay Coach Cheng, blessing din kasi natutunan ko naman talaga sa kanya. Yung stretch big. Kasi kailangan lahat tumitira. Diba? Yung big man niya, kailangan tumira eh. Sa So, nadagdag din yun ngayon sa ko. Sa offensive ko ngayon, nadagdag siya sa akin ngayon. So, ang laking tulong din no na na-improve ko yung game ko na yon na stretch ko yung sarili ko na pag may mga big man na hindi lumalabas di ba? Kahit paano talagang
kahit paano nire-respect naman ng iba na kailangan talaga nila lumabas kasi tumitira na talaga ako sa labas ngayon, di ba? Tsaka yun yung laro ngayon, ha? Di ba? Yun ang requirement na yan, Brad. Di na yan. Hindi na yan plus kahit saan na. ka pumunta, kailangan may tira ka talaga sa labas eh. Kahit na big man ka o ano, di ba? Kasi dati kasi pag big man, kailangan back to the basket. Kailangan under perimeter ka lang. Ganyan. Ngayon, kailangan stretch mo na, di ba? So, para lumuwag yung court, di ba? Di ba nabasag yung ngipin mo sa Asian Games? Tingin mo ba yun yung parang pwede mo sabihin mag-encapsulate nung serbisyo mo sa bayan? You dove for the ball, nag-dive ka sa bola, and yun yung nangyari. But still, you held your head high. Kumbaga, yun ba yung to summarize your service para sa Pilipinas? In a way, oo. Pero for me, yung para sa akin, yung sacrifice, yung babiyahe ka, papractice ka. Kasi sa totoo lang, yun yung pinaka-nakakapagod. If you're part of being a Gilas player. Ang nakakapagod kasi, yung babiyahe, ang layo, mamimiss mo yung pamilya mo, ganyan. Doon pa lang, na yun eh. Homesick, parang homesick. Doon pa lang, ganun mo kamahal yung bayan mo, ganun mo kamahal yung Pilipinas, ganun mo kamahal yung team na pinili mong, kahit wala kayong bayad, pupunta kayo sa ganito, wala kayong kung may injured ka, di ba? Pwedeng sacrifice yung career mo eh. So doon pa lang, masasabi mo na as a player of Gilas Pilipinas, doon mo pala masasabi, grabe yung pagmamahal nito sa team na to, sa bayan niya. Kasi wala kaming bayad, pupunta kami doon. Tapos pupunta kami doon pag na-injured kami. Sacrifice pa yung kontrata namin sa PBA, sa mother team namin, di ba? So ang laking risk noon para sa amin. Pero ako, for me, hindi yung natumba ako, hindi. Yung journey namin towards doon sa goal namin na manalo every game, na makita namin na masaya yung mga tao. Doon kami doon yung namin, doon yung parang sasabi namin na parang sobrang mahal mo tong bansa na to, sobrang mahal mo na makita mo lang mag-smile yung mga tao kasi ang ganda na nilalaro namin, nanalo kami, di ba? So para sa akin yun, hindi yung natumba ako na, pwede na rin sabihin natin natumba ako, pero sa akin yung journey talaga na magkakasama kami lahat na pare-pareho kami ng problema. Pero hindi namin pinag-uusapan, kasi pinag-uusapan namin yung manalo para sa bayan eh. Yun yung, kasi iba-iba kami ng background, iba-iba kami ng problema, pero we have only one goal, to win for the Philippines, di ba? Yun yung goal namin. So yun yung Tsaka kung may heckler ka na sa PBA level, magiging fan mo pagdating sa Gilas. Oo, madami namang ganun eh. Dati nung unang ko sa Gilas, unang stint ko sa Gilas. Ito, true story. Nakatambay ako sa may Greenbelt ata. Nakaupo lang ako. Hinintay ko yung girlfriend ko. Parang sabi ko, uy, sir, thank you, sir, sa servisyo mo sa Parang ako, sabang nabigla ako na parang, dati walang lumalapit sa akin gano'n na, from time to time, uy, grabe yung pag-dive mo sa Gilas, appreciate namin yun, na talang gumaban ka, ganyan. Maraming salamat, ganyan. Hanggang ngayon, naalala pa nila yung sangipin ko. Pag nagla-live ako sa TikTok, tinatanong nila, oy, kamusta na, ganyan. Grabe yung sa Gilas ka dati, ganyan. Although, ngayon, maraming nagbabash, pero mas na-appreciate ko yung mas nakakaintindi ng basketball. Kaysa dun sa mga nandyan lang sila kasi parang ngayon lang nila nakita, hindi nila alam kung ano yung history ng ganito or whatever. Mas na-appreciate ko yung mga tao na yung lalapit sa'yo na, congrats, kahit talo kayo, pero ang ganda ng pinakita mo, ganyan. Diba? Yung mga ganun. Kahit sa PBA, Hinebra fan ako, TNT fan ako, Rain or Shine fan ako, San Miguel fan ako, Pure Foods fan ako, pero ang ganda ng laro nyo, ang ganda ng pinakita nyo, congrats pa rin kahit talo kami or panalo kayo, ganun ba? Na-appreciate ko yung mga ganun tao na mas na-appreciate nila yung laro kaysa dun sa mga sinasabi ng tao, ganyan, kaysa dun sa ginagawa ng player, ganyan. Let's go to nabanggit ko kanina, your emotional roller coaster. Siyempre. But yun nga, parang binabalikan ko kasi, Ateneo, pag napanood kita sa Ateneo, and your first year sa PBA, parang kilala ka naman as a mild-mannered player na you stayed out of trouble, you stayed out of controversy. Ano yung nag-trigger na tingin mo nag-start ng parang pagiging emotional mo? Una kasi, sa kung tinigan mo yung history ko as a basketball player, Ateneo, hindi naman masyadong lalaro eh. So parang go with the flow ka lang, hindi mo napipil yung pressure, hindi mo napipil yung pag matalo, parang okay lang. Kasi hindi ka naman ginagamit. Although trabaho ka pa rin, ganyan,
masakit matalo kasi syempre, makikita mo yung mga teammates mo, yung mga coaches naggalit or tas mga teammates mo naggrabe yung extra work, tas matatalo lang. And then pagdating ko sa PBA, dinanap ako ng TNT, hindi naman ako nakapaglaro. First year ko, hindi naman nakapaglaro. So parang wala lang. Parang, although, nung time ko yun, late lang ang sweldo ko, pero wala ko lang feel na pressure na parang, okay lang, go with the flow lang. Training ako, pero nag-i-improve ako kasi nakakalaro ko one-on-one yung mga sila Kuya Menedez, sila. So, go with the flow lang. Pagdating ko sa Blackwater, ngayon, hindi pa rin, hindi ko pa rin na-feel yung pressure. Pero siyempre may konting pressure kasi may sweldo ka na, lumaki na yung sweldo mo. So, kailangan mo na ngayon mag-perform ngayon ng maayos. So, ako, yun ang iniisip ko, mag-perform ng maayos, manalo, mag-perform. Iniisip ko na manalo ngayon, iniisip ko na mag-perform. Kasi nakakalaro na ako. Pero yung pressure, na pag nakita mo yung mga teammates mo hindi ko sinasabi na walang pressure sa Blackwater, sa team namin. Pero pagpunta mo doon, parang, ganito pala yung PBA na parang nag-enjoy ka, na-maximize mo yung, parang in-enjoy ko yung pagiging PBA player ko in a way na nakakalaro na ako. Yun nasa isip ko, nakakalaro na ako. Ang ganda nung ganito experience pa. Ganito pala yung PBA na experience ko na nakakalaro na ako. Na nabibigyan ako ng chance ng coach ko, Coach Leo, nabibigyan ako ng chance ng mga bosses, nakikita nila na, nag-i-improve si Poy. Parang, okay. Kasi mas lalo kang magtatrabaho pag nakikita mo may natatranslate sa game eh. So, practice ka maayos kasi tatanslate sa game, nakakalaro. Tapos yung minuto mo, umangat na umangat. So para sa'yo, pag nalaro ako ng maganda, yung minuto ko, from 10, magiging 15, from 15, magiging 30. Dumating sa point na nagpo-40 minutes na ako sa Blackwater. 40, minsan buong first half, di ako nilalabas. Kahit nagpapasab ako, ayaw ko ilabas. So sabi ko, ang ganda nung ganito, ganyan. Laro kami. Although hindi ganun kalakas yung team namin, pero lumalaban kami. Hanggang sa nung dumating nga si Henry Walker. Diba? Na parang, pa kami, 5 straight, winning streak pa kami nun eh. Tapos nakapag-first playoffs pa kami, kalaban namin, muntik namin talunin yung Meralco dati. So, ang ganda nilalaro namin. Ganyan. Ito na ngayon. Pagdating ko ngayon sa NLEX, ito na. Unang-una, pagdating ba, kaya ka namin kinuha kasi kailangan manalo, ganyan. May expectations na. May expectation na. So ngayon, ito na, meron ka ng, na-feel mo na yung pressure. Na-feel mo na, ganyan. Pero hindi pa rin kasi medyo kulang pa kami sa piece eh. Kulang pa kami nung sa ganyan. And then, isang taon lang kami magkasama. So parang ang bilis lang so parang, sayang naman yung, imbis na nagbi-build up na kami, nandun na paunti-unti eh, di ba? Nafe-feel mo na paunti-unti. Biglang mawawala. Ito na ngayon, pagdating mo ngayon dun sa TNT, doon mo talaga ako honestly, na-feel ko talaga yung pressure. Kasi winning culture siya eh. Pag winning culture... Bawal matalo. Hindi naman sa bawal ka matalo. Pero kailangan contention kayo palagi for playoffs, semis, or finals. Kasi pag hindi kayo nag-content sa playoff, hindi kayo pumasok that's a failure pag hindi kayo nag-playoffs eh. For our team, itong team na to, pag hindi kami nag-playoffs, fail. Pag hindi kami nag-playoffs, fail yan. Pero once na nag-playoffs kami, tapos nag-semis, if ever matalo kami semis, hindi naman siya parang in a way, failure pa rin siya, pero sa team namin, sa caliber ng team, sa powerhouse sa team, hindi mo siya masasabi na successful ka, hindi mo siya masasabi na failure. Parang konting push pa kaya pa eh, di ba? Or mas magaling lang talaga yung team na nakalaban namin. May mga ganun, di ba? So, ngayon na-feel mo na. Ang problema ngayon doon sa pag may pressure na, nung time na yon from Blackwater to NLEX, to yung mga nung dati kasi, nung bata pa ako, parang, in a way, meron ako napupuntahan, may mga barkada ako, malapit sa akin, pag may problema ako, lalapitan ko. Pagdating ko ngayon sa Manila, yung mga taong pinagkakatiwalaan ko, every time na may problema ako, wala akong ma-outletan, wala akong, kaibigan, hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa akin, ganyan. Hindi ko siya kayang sabihin sa'yo kahit na nag-usap tayo ng ganito. Kasi hindi naman kita kilala eh, na parang ayoko mag-open up sa hindi ko kilala. Kasi baka sabihin na basketball player, ganyan ka, para ka namang isip bata, di ka mo nag-iisip. Ba't ka ganyan? Mahina ka pa, ganyan. Parang ganun yung tingin sa'yo dati pag minaramdaman ka. So ako, alam ko na may nararamdaman ako. Hindi ko ma-explain kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Tapos wala rin ako makausap. Wala akong mapagsabihan. So kinikim-kim ko lang siya lahat. Tapos hanggang sa dumating hanggang sa may pressure na malalang pressure. Pressure na manalo, pag uwi ng bahay.
ito na naman yung problema na ipupush down mo lang na ipupush. Hindi mo alam anong kaya mo, hindi mo alam kung anong dapat mong gawin, hindi mo alam kung anong dapat mong maintindihan, kung dapat nasa puso mo, hindi mo alam, sa isip mo, hindi mo alam. Parang, tulala ka lang. Lagi lang ako dumarating sa point na parang drive ako ng kotse. Ang nasa isip ko, suicidal na. Kasi gusto ko na matapos Pagod na ako Yun ang totoo. Yung time na talagang wala akong outlet, hindi ko pa nakikilala yung wife ko nun Wala akong outlet. Wala. As in talagang literal. Na pag may problema ako dito sa basketball, may problema ako sa pamilya, magkukombine lang, ipupush ko lang yung pababa. Kasi wala akong mapagsabihan Wala akong mapagkwentuhan, wala akong mapagsabihan na kailangan ko ng tulong. Ayun, nahihiya ako humingi ng tulong. Which is mali pala. Which is, yun yung pinakamaling ginawa ko na wala akong mahinga ng tulong, wala akong makausap, wala. Kahit ano, wala. Kasi takot akong magsabi. Kasi baka sabihin nila na, tangin na, mahina ka. Tangin na, parang ano hindi basketball player hindi mo kaya yung mga ganyan. Ganun yung nararamdaman ko. So pag nagsabi ako, mapapahiya lang ako. Siyempre, ayoko na mapahiya. Diba? So tatahimik na lang ako. For the longest time, dinala ko yun. Hanggang sa na-meet ko yung wife ko, dala ko yun. Dumating sa point na na-hospital ako. Buntis yung asawa ko, na-hospital kami. Sa panganay ko kay Aliyah. Parang na-overdose ako ng kasi suicidal na ako Gusto ko ayoko na pagod na ako NLEX pa ata ako nito. 2019. NLEX pa ata. Pagod na ako. Parang, hindi ko na kaya. Sabi ko, like ko sinasabi, hindi ko na kaya. Kasi hindi naman din alam ng asawa ko ano nararamdaman ko. Sabi ko, ayoko na, pagod na ako. Hindi ko na inisip yung asawa ko na buntis Iniisip ko lang, matapos na. Pagod na talaga ako. Talagang, ayoko na talaga. Sa hospital ako. Nilala ako sa hospital. Buti nga, hindi lumabas yun na nagano ako na nagano. Alam mo naman yung try ako suicide. So parang ang hirap lang na nung time na yun wala akong makausap. Sorry. Relax. Okay lang. Pag naalala ko kasi medyo okay lang, tuloy lang natin. Para alam din ng mga tao ewan ko, siguro at least, kung sila may naramdaman sila, hindi nila itago. Parang, kung gawin nila ako example, okay lang na ma-share nila sa ibang tao. Diba? Na huwag nila akong tularan na baka tumating pa sa point na too late na hindi mo masabi, tapos may ginawa ka sa sarili mo. Ako, muntik na. Sa asawa ko, diba? Na may anak kami, hindi ko inisip sarili ko. Hindi ko inisip ang pamilya ko, inisip ko yung sarili ko. So, yun yung para sa akin na mali. Na, nangyari na yun. Dumating din sa point na muntik na rin kami maghiwalay kasi hindi ko sinasabi sa kanya. Kasi hindi niya rin naman maintindihan Yun lang yung nasa isip ko. Hindi niya maintindihan. Pagod na ako, ganyan. Gusto ko na matapos kasi lahat. Gusto ko na magpahinga. Ayoko na. Nung time na ayoko na. Ngayon ko lang din nasabi na But since then, syempre, nag-open up ka na sa kanya, di ba? After nun, kasi syempre, dami nagsasabi sa akin na, dasal ka, ganyan. Yeah, dadasal naman ako every night. Dadasal naman ako palagi. Pero iba pa rin pag may nakakausap ka na di ba, na pamilya mo, na expert or whatever, pamilya mo, mga anak mo. Ilang beses na dumating sa point na maghiwalay kami ng asawa ko. Hanggang sa hindi ko na kaya talaga. Sinabi ko na sa kanya. Kasi hindi ko mahawakan yung anak ko pag umiiyak. Hindi ko kaya. Kasi baka masaktan ko lang. True story. Sinabi ko sa asawa ko. Si Aliyah, yung panganay ko, never ko hinawakan yung panganay ko. Simula nung bata siya. Kasi pag umiiyak siya, iba yung nasa isip ko Kaya hindi ko siya hinahawakan. Sabi ko, kahit anong mangyari, kahit anong laman ng utak ko, masama o maganda, sasabihin ko sa asawa ko. Sabi ko talaga sa kanya. Pag may naisip ako agad na masama, sabihin ko sa asawa ko. Kaysa naman gawin ko sa anak ko, di ba?
Sabihin ko na sa asawa ko para maiwasan namin. So yun, nung communicate, talagang chinaga ko talaga kahit na masakit. Kahit na sobrang sakit, kahit na parang asam mapakinggan. Sobrang blessed ako sa asawa ko na naintindihan niya ako. Siya lang talaga yung nakaintindi sa akin. Hanggang sa dumating na rin sa point na yung pandemic, lumala. Yung pandemic. Balik ulit ako sa dati, ganun ulit. Muntik na naman kayo mag-away. Dito sa bahay, dami nawasak dito sa bahay namin. So, nagsimula niyan dahil sa pressure sa basketball and pressure sa pamilya, tapos wala akong makausap, tapos hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Talagang, may nafe-feel ako, deep inside may nafe-feel ako na masakit? Or? Na, hindi, emptiness tsaka galit. Ganun nafe-feel ko. Minsan, wala lang. Tulala lang ako. Buti nga, hindi ko naisip gumawa ng masama eh. Mag-drugs or whatever. Buti hindi ko talaga naisip yun. Alam mo, ang naisip ko lang talagang pakamatay. Yun lang talaga naisip para matapos na lahat. Yun talaga naisip ko. And buti naka-move on ka doon. Yun talaga so yun, buti nabanggit mo yung parang gaano ka-importante yung releasing pent-up emotions. Gaano ka-relieving yun para sa'yo na kailangan mo pala talagang ilabas? Kasi di ba yun nga, kahit ako or kahit sino naman, di ba may gusto, tinatago nga natin may gusto tayong tago. Pero gaano ka-importante yung ilalabas mo? Kasi kailangan mo, parang hindi siya healthy, di ba? Hindi siya healthy na tinatago mo lang. Ang laking tulong sa akin na nailabas ko sa lahat. Na yung bigat ng daladala ko, nailabas ko lahat na kwento ko. Kasi hindi ka naman maiintindihan ng tao pag di nila alam yung buong kwento mo eh. Diba? So yun, mas pinaintindi ko sa asawa ko, sa mga nakakaalam, yung ibang nakakaalam na totoong kaibigan ko na nakakaalam. Kasi once kasi na tinatago mo, kasi dating sa point na iba na yung gagawin mo. Like sa akin, iba na yung nangyayari sa akin, iba na yung naiisip ko palagi. Para lang matapos yung pagod, di ba? Para matapos yung nararamdaman ko. Gusto ko nang pakamatay. Kasi ayoko na eh. Pagod na ako. Kasi wala naman nakakaintindi sa akin. Habang di mo siya kinakwento, lagi mo isip, lagi pupasok sa isip mo na wala naman nakakaintindi sa akin eh. Wala naman nagmamahal. Lahat na lang negative pupasok na sa isip ko. Ganon yun. Akin ganon. Kasi pinupusyodan ko lahat. Lahat ng negative, nandito lahat pumapasok. Lahat ng masama, pumapasok lahat. Lahat ng masama, papasok yan lahat. So, nung nailabas ko na lahat, guminhawa yung pakiramdam ko, nabigyan nila ako ng advice, natulungan nila ako. Kaya sobrang thankful ako na naintindihan. Hindi ako ginudge ng mga tao. Kasi, ang pinakamaganda doon, parang, kwento ko sa'yo, kagaibigan tayo, yung makikinig ka lang, kasi pakikinggan mo lang sila, mas maganda na yun sa kanila eh. Para sa akin, pinakinggan lang ako ng wife ko, yung mga nakilala, pinakinggan lang nila ako, hindi nila ako kinausap. Pakinggan mo lang. Basta lang, wag lang sila mag-isip ng masama, pakinggan mo lang. Pagkatapos na sila magkwento, pakinggan mo lang. Pakinggan mo lang sila ng pakinggan. Hayaan mo sila umiyak, pakinggan mo lang. Ako, ganun lang. Tapos, ang laking tulong din sa akin, yung management, TNT. Kasi nung time talaga na bumalik ulit siya, humingin ako ng tulong sa kanila. Binigyan nila ako ng psychologist. Tapos, ito yung pandemic. Unang bubble natin. Every week yun, may session ako every week. Okay. Tapos may tinitake ako na gamot. Meron akong emergency na gamot. Tapos meron akong pang everyday na gamot para hindi ako too high, hindi ako too low. Nasa gitna lang ako palagi. Tapos kasi yun eh, nagkaka-panic attack ako, meron akong emergency pill na pang panic attack. Pag malala na, inumin ko lang yun. Hindi ko alam kung naalala mo nung game, basta may isang game na lumabas ako. Pumunta ako sa dugout. Nagkaka-panic attack ako nun. Nakakala ng tao, parang nasaktan ako or whatever, na parang dami nilang sinabi, hindi na alam na sobrang frequent nung panic attack ko nung time na yun. Kasi halos every week may session ako sa psychologist ko. Kasi yung session namin, every week, kailangan mong balikan yung nakaraan mo. Siyempre. Kailangan mong balikan yung mga na-experience mo. Siyempre masakit yun. So, ganun yung proseso? Ganun yung proseso na ginawa sa akin. Tapos may ininom akong gamot. Ganun yung proseso. Buong yun. Kahit tapos na yung pandemic, every time, every week, Wednesday, every week. So, ang hirap na mag-got yung mga teammate ko, nakita nila ako after ko nagsesyon, umiyak ako, ganyan. Hagulgul talaga, iyak talaga. Pero naiintindihan nila. Kakapanik attack ako, naiintindihan nila. Dahil nag-open up ka na? Kasi alam na nila eh.
Alam na nila ganito yung nangyari. Kasi kung hindi ako nag-open up, kung hindi nila ako naiintindihan, baka sabihin, trade mo na yan si Puya, wala kang ganito yan. Parang, hindi na yan maganda, hindi na healthy sa ganito, sa ganyan. Kung hindi nila alam kung ano nangyari sa akin, baka sabihin nila, nag-ano lang ako, gusto ko lang pa-trade. Ganun, for sure, ganun na mangyayari. So, in-explain ko, sinabi ko, ganito nararamdaman ko, ganito ako. Mentally, still a process for me. Hanggang ngayon, actually, umokay na ako eh. After nung session ko, umokay na, tumigil na ako maggamot, wala na. Panic attack, wala na, okay na ako, ganyan. Bumalik lang siya nung namatay yung papa ko. Bumalik siya ulit, na-trigger ulit. Yung mga time na nakakala ko okay na ako. Na-trigger siya ulit. Na parang, ewan ko, parang may na-open ulit na, kasi yung emotion, yung pressure na, finals na naman, tapos nung namatay yung papa ko, dami kong kailangang ayusin. Hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Alam mo yun, hindi ako siya nakausap na maayos, hindi ako Tapos yung burden pa na ako yung nag-pull ng plug para ako yung nag-decide. Ikaw yung binigyan ng decision to make that decision? Ako yun. Tinawagan ko yung mga kapatid ko, pero ang huling say, ako pa rin. Kasi nakikita ko na yung papa ko. Kawawa na yung papa ko. Hindi na kaya. Ayoko namang pilitin pa na wala na. Tapos pipilitin mo pa. So, yun. Minsan hindi talaga ako makatulog kasi dahil doon na ako yung nag-decide masama ba akong tao, ganyan. Hindi ko na-process na maayos yung emotion na yun. Hanggang dumating yung finals. Semis, finals, hindi ko na-process yung emotion na yun. Sa span of ilang days lang yun eh. Nung nakita ko nga yung papa ko, nung nandun na yung papa ko, nung binabalot nila, hindi nga ako umiyak eh. Wala akong naramdaman. Hindi ko alam anong nararamdaman kung nakita ko siya. Kasi dapat nga, naiyak ka agad kasi magulang mo eh. Ako, tulala lang ako, ganun lang ako. Wala. Kasi kailangan kong maging matigas, kailangan kong maging malakas para sa mga kapatid ko eh. Kasi ako yung kakausap sa kanila eh, na ganito si papa, ganito, ganyan. Ganito yung sitwasyon, ganito yung desisyon ko. Sa tingin nyo, ganyan. Mga anak ko, ayoko na makita akong mga anak ko na ganito. Ako lahat emotionally, physically, financially, ako lahat. Then pagdating na dun sa finals, yung pressure naman na ngayon na manalo. Hindi ako nakapagpaalam. I don't wanna make this an excuse, pero ang hirap mawalan ng pamilya. Tapos ang hirap nung hindi mo pa na-process yung emotion na yun, na hindi mo alam kung saan mo siya ilalagay. Tapos biglang may big event na ganito na boom, mga tao, ganyan. Na akala nila okay ka lang. Siyempre, kasi sabihin mo, hindi, okay lang ako, hindi naman nakaka-apekto sa akin yan. Wala. Pero pag uwi ko ng bahay, every night, umiyak ako. Every night. Aminin ko, yung game 5, talagang drain na talaga, na talagang hindi ko na talaga kinaya. After nung game 5 na nag-away kami ni Coach Chot, ganyan. Diba? Na parang, sabi ko, may mali na ata sa akin, parang ayoko na. Hindi na maganda. Na sabi ko, bigla na lang akong pumipitik na hindi naman kailangan. Sabi ko, ayoko na, parang ayoko na maglaro. Sabi ko sa asawa ko, ayoko na maglaro. Parang, hayaan ko na lang to, hayaan ko na lang na sabihan ako ng masamang teammate, sabihan ako ganito, hayaan ko na lang, hindi na ako maglalaro. Sabi ko sa asawa ko, umiyak ako every night, umiyak ako. Kasi sobrang, akala nila hindi tumatagos yung sinasabi nila. Akala nila wala lang. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung pinagdadaanan ko eh. Siyempre hindi mo naman sila masisisi kasi hindi naman nila alam kung ano yung pinagdadaanan ko eh. Tapos may isang instances pa na sa likod pa ng game 5 din, pagbaba. Talagang yun ang pinaka sa akin na may lumapit. Minura ako, bobo ka, wala kang kwenta, wala kang alam. Dapat tinatanggal ka sa team nyo. Ganyan. May lumapit sa akin. Na fan, mag-asawa sila. Parang napalingon na lang ako. Parang sabi ko, baka nga tama sila. Negative na lahat na pupasok sa isip ko eh. Baka nga tama sila na wala talaga akong alam sa basketball. Talaga. Right there and then, gusto ko na magsabi na gusto ko na mag-retire. Pero yun nga. So what happened after that? What made you turn around? Hindi. Nag-pray ako kay Lord. Give me a sign. Kasi, magiging selfish kasi ako ulit eh. Diba? Iisipin ko na naman sarili ko. Kailangan ako ng mga teammates ko eh, diba? Nag-pray ako, give me a sign. Tapos biglang nag-message si Ronde or si Kuya Ryan ata, meeting kami, kinabukasan. Puro players lang. Dinner kami, ganyan.
kwento, ganyan, usapan. Ganyan. And then, doon ko nakita na kung gaano pa nila ako isa-isa, kinausap nila ako isa-isa. Nice. Doon nila ako kinausap isa-isa, tapos, as a team, ganyan. And then, yung iba, niyakap ako, ganyan. Wala appreciate na. Ilan yan? 12 yan sila kumuusap sa'yo? 13? Isa-isa man. Basta lahat sila. Okay. Tapos, yun, yung iba, hinaga ko na, huwag ka mag-alala, dito lang kami, ganyan. Yan, sila Roger kami, yung mga Bisaya, sila Roger, sila Calvin. Especially Roger. Kasi, grabe rin yung halos sabay-sabay na kami. 4 straight na kami, makasama kami ng champions, halos sabay-sabay na kami. Sobrang, yung teammates ko talaga na, sabi ko, iiwan ko ba yung mga ganitong teammates na, ako nga, di nila ako iniwan eh. Yun, nag-apologize ako. And then, sabi ko nga, sinabi ko yung totoo, na mentally, it's still a challenge for me dahil nga, sa pagdadaanan ko ngayon, parang hindi ko naman sinasabi na intindihin niyo ako. Kasi marami tayong iniintindi, kasi may kanya-kanya tayong may problema din. Ganyan. Pero apologize ako na sana, na I will do better. Sabi ko, I will be better come Game 6. And then yun, nag-pray lang talaga ako, ganyan. Nag-pray ako kay Lord. Tapos, hindi na ako di ba may shoot around, di ba? Kasi hindi na ako lumalabas nun. Talaga? Hindi na ako nag-shooting, hindi na ako Kasi, basta nung Game 5 talaga, ang dami talaga nangyari na. Kahit na paglabas, di ba, ako, dami na paglabas ko. Paglabas namin, may mga sumigaw pa sa labas. Nagalit niya asawa ko, huwag mo naman pasinin. Nagalit niya asawa ko. Mas na kami, ganyan. Tapos kinabukasan din, practice kami, dumating yung mga bosses. Nag-sorry din ako. Sobrang blessed na they never really mentioned it na parang, si Poy, ganito. No. Sabi nila. Especially Boss Rick and Boss MVP, Coach Shot. Although Coach Shot, alam mo, may ano kami. Pero we never address it as na parang sa team, normal lang sa team, ganyan. Tapos sabi niya na parang, may dami sinabi si Boss Rick. Appreciate Boss Rick yung sinabi niya sa team, ganyan. And nag-apologize ako, ganyan. Then yun, sobrang na-appreciate ko yung team and then the management na alam mo, right there and then, pwede ka na sabihin, huwag ka na maglaro. Dahil sa mga ginagawa mo, di ba? Right there and then, bench ka namin, hindi ka namin papalaruin. The next day, game, starting 5 pa rin ako. Di ba? Parang, like nothing doon pa lang. Diba? Yeah, like that. Doon pa lang, sabi ko. Yung trust nila sa akin, tapos ganito yung ginagawa ko sa kanila. Parang may mali talaga sa akin. And then I admit it, may mali talaga sa akin. I need to really focus on myself moving forward. Kasi if not, things will change. For the worse. For sure. If hindi ko i-address yung sarili ko. If this continues na ganito pa rin ako, magtuloy-tuloy ito, it's for the worse talaga. Yun talaga yung nasa isip ko talaga. Magtuloy-tuloy yung ganito ugali ko. Ako yung magsasuffer. Pamilya kayo magsasuffer. But gaano kalaking first step yung nabanggit mo sa you admit it na meron kang pagkakamali or merong problema sa'yo. Gaano kalaking first step yun na there's something wrong with you? And yun nga, you're seeking help. Not just any help, but professional help. Hindi, tsaka sa magnitude na kung ano yung nangyayari, finals, tapos i-admit mo yung ganun. Parang sa akin, sa totoo lang, hirap eh. Na mag-open up ng ganun na. Nasa finals, siyempre, dami sabihin ng mga tao, ganito, ganyan, bla. Hindi, ano lang yan, kasi sama na nilalaro niya, kaya ganito lang yan, bla. Naghahanap ng rason, bla, excuse, bla. Sobrang hirap. And sobrang gaan. Mahirap pero magaan pagkatapos. Kasi siyempre, hindi lang naman ako yung nakakaramdam ng ganito eh. Paano kung may ibang player na nakakaramdam ng ganito? Diba? Na hindi sinasabi. Yes, diba? na hindi sinasabi. Paano kung may ibang player na parang, paano kung nakita nila nagsabi ako ng ganito? Okay pala magsabi ng ganito kasi may nagsabi si Poy ng ganito. Na merong example na nagsabi ng ganito, di ba? Kasi siyempre, akala nila, basketball player, tough kami, tough person, ganyan, tough guy. Parang sabi ko, yeah, we're tough inside the court. Pero outside the court, may problema pa naman kami pinagdadaanan eh. Hindi lang naman ito yung pinagdadaanan namin eh. Kaya kami nagiging tough inside the court. Kailangan namin mag-change ng
ng character. Kasi Persona. persona. Kasi pag nasa bahay ka, ibang persona yun, ibang tao ka eh. Pagdating mo sa court, dapat ibang tao ka rin. Kasi hindi naman pwedeng pareho ka dito, pareho ka dito. Hindi naman pwede yun eh. Hindi naman ganito ka, ganito ka sa pamilya mo. Hindi naman pwede yun eh. Kailangan mag-change ka talaga. Diba? So, yun yung parang, na sana, maging example ako na parang, kahit hindi lang sa akin, kahit sa ibang sport, na okay lang pala magsabi ng ganito. Na kahit saan ka na okay pala humingi ng tulong, okay pala ng ganito. Kasi, like sinabi ko last time, di ba, sa mga interview na, sabi ko, ang madali kasing gawin ng tao, mang-hate, magsabi ng hindi totoo. Ang pinakamahirap gawin, is tanungin ka kung okay ka lang. Kasi pinakamadaling sabihan kita, ikaw, tayo na, samahan niya laro mo kasi bobo ka, ganyan. Pero, ang pinakamahirap, kamusta ka? Samahan niya laro mo, okay ka lang ba? Mahirap yung ganun eh. Lalo na pag di mo kilala yung tao, yun ang pinakamahirap eh. Madali magsabi na, akala mo siya yung bumubuhat ng team. Akala mo siya yung superstar ng team. Na kung bakit ganyan sa umasta, na inaaway niya yung coach, ganyan. Diba? Madaling magsabi ng ganun eh. Pinakamahirap tanungin kung okay ka lang. Okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Kasi syempre, minsan yung mga tao, like player kami, minsan ang hirap din magsabi ng ganito eh. Ng ganito yung nararamdaman mo. Ang hirap din sa totoo lang, ang hirap din magsabi. Ang hirap talaga. So, na-appreciate ko yung ibang tao na nagtatanong sa akin na, Poy, kamusta ka? Ganyan. Like si Troy. Yan, alam niya. Aside sa family ko, si Troy lagi yan. Sila JJ, tatanong yan. Mga teammates ko, sila Roger. Ganyan. Pero outside of my team, Troy, one example, always yan, every time na, Poy, kamusta ka? Poy, kamusta ka? He never siya nang judge. Never niya ako ginudge, pamilya nila, never. So I appreciate that na kahit na magkalaban kami. Kasi kahit ako, ganun ako, kamusta ka? Ganyan. Okay ka lang ba? Ganyan. Kahit na magkalaban kami. Sa court, respeto talaga na magkalaban talaga yun. You go hard talaga sa isa. Pero paglabas ng court, so sobrang na-appreciate ko talaga na talagang, yung mga taong, di ba, sinabi ko nga, si Calvin Abueva, si Kuya Irvin, sila lang yung mga tao na nagtanong, kamusta ka, Poy? Kamusta ka? Ganyan. Ganito advice ko, ganyan. Yun pa Calvin Abueva, alam niyo naman history namin ni Calvin. Di ba? Pero, yung tatanungin ka na kamusta ka, laking tulong nun na kahit hindi mo siya kilala, kahit di kayo personally magkaibigan talaga, na parang talagang yung sobrang close na nag-uusap kayo araw-araw, pero sabihin sa'yo, kamusta ka, Poy? Okay ka lang ba? Ang ganun ba? Okay, Irvin. Mas close ko pa nga si Kai kaysa kay Irvin eh. Ano ba? So kay Irvin, tanungin, okay lang yan, focus ka lang. Basta, pag kailangan mo ng ganito, dito, pwede mo kaming kausapin. Aside sa family mo, ganyan, di ba? So, ang laking tulong ng mga ganun. Ng mga ganun tao na nandyan sila na kahit na, alam mo yun, parang ang laking tulong sa akin na, ang laking respeto sa kanila. Yung respeto ko talaga, grabe respeto ko sa kanila. Na ganun sila pagdating sa akin. Lalong tumaas yung tingin ko sa kanila. Kasi, pare-pareho kami basketball player, pare-pareho kami parang mga macho or mga di ba? Pero parang tanungin ka nila ng kamusta ka, pinagdadaanan mo, ganyan. Sobrang na-appreciate ko yun, na sobrang lagi silang kasama sa prayer ko na kasi ibig sabihin, concerned sila sa'yo. Kasi mo, mga dating player, ganyan, di ba? Na-appreciate ko yung mga ganun. Di ba? Ako rin, na pag dumating yung point na ako naman yung nasa ganung lugar, ako naman yung veterano na, ako naman yung wala na sa liga, tapos may nakita akong ganun player na ang dali na ngayon magsabi na, kamusta ka, kailangan mo ng tulong. Sige, pwede kitang kausapin. Yan. Diba? Yung mga ganun ba? Na kahit di mo kilala, pero kasi kapwa player mo, pwede mo sabihin, kailangan ba ng tulong? Nandito ako. Yan, pwede kitang tulungan. Pwede mo akong kausapin. Pag may problema ka, nandito ako. Hanapin na. Kaya gawa natin ng paraan yun. Diba? Hindi naman kailangan close kayo eh. Hindi naman kailangan kayo eh. Kaysa mang-hate ka pa. Diba? Kaysa i-hate mo pa yung player, lalala lang. Kasi may pangalan na nagsabi, tapos itong player na ito, ganito lang. Lalo. Siyempre, alam niyo yung mga tao, kung ano yung sabihin ng ganito, pupuntahan na ng tao. Kasi kung hate to, hate din lahat sa sabihin ng tao sa iyo eh. Ganun palagi eh. Diba? So yun yung, for me, parang ayoko maging ganun. Gusto ko dumating sa point na pag yung player na nakikita mo, like yung kay Amores, nangyari sa kanya.
kulang, feeling ko guidance talaga kulang. Kung may nag-guide talaga sa kanya, hindi talaga mangyayari. I think for me, for me talaga. Like, ako, buti naagapan, may nag-guide sa akin. Kasi kung wala mag-guide sa'yo, magsabi sa'yo ng, yung talagang araw-araw, dito ka lang, ako bahala sa'yo. Yung ganun, wala. Siguro wala rin ako dito. Siguro wala na rin ako sa liga. Dahil sa mga ginagawa ko. Siguro wala na ako sa TNT dahil sa mga ginagawa ko. Diba? Siguro siya. Nandito pa rin siguro sa PBA. Yung term na mental health, Poy, parang it gets thrown around loosely these days. Para sa'yo, gaano kasagrado yung term na yun? And sino lang yung mga tingin mong karapat-dapat na magsabi na may mental health problem ako? Ang hirap kasi, sa totoo lang, ang hirap magsabi na kung sino lang yung may karapat-dapat na may mental problems, ever, ganyan. Kung feel nyo na may feel kayo na hindi nyo alam, ask for help. Kung meron kayong na-feel na hindi naman masakit sa ganito or kung hindi naman kayo may lagnat or whatever, kung feeling nyo may something sa head nyo or sa heart nyo may nararamdaman kayo na emptiness or anger na hindi nyo malabas or nahihirapan kayo, na may feel kayo na goosebumps to kayo, basta may feel kayo na something off sa katawan nyo, ask for help. Ask for help. That's all I can say, ask for help. Kasi if you don't ask for help, lala at lala yan eh. Kasi, pag hindi kayo na humingi ng tulong, one thing led to another eh. For sure. Parang, I'm an example. Based sa mga sinabi ko. From push lang ako ng push hanggang sa nag-lead na ng worse na. Naging worse na siya, di ba? So, akala mo normal ka, pero hindi ka normal. Hanggang sa tinatago mo lang lahat. Hanggang sa puro negative na yung pumapasok sa isip mo. Hanggang sa, ito na yung pinaka-worst na pwedeng mangyari sa'yo. Diba? So, yun. So, if you feel something na off sa katawan nyo, sa utak mo, sa puso mo, may nararamdaman ka na hindi mo alam kung ano yun, ask for help. Ask for help. Kasi, hindi naman alam ng mga tao kung ano yung nararamdaman mo eh. Hindi ko alam, hindi alam ng iba. Hindi mo naman, malalaman lang nila yan pagka sabihin mo. Diba? Pero pag hindi nila alam yan, at least, kunyari, may sinabi ka sa akin na hindi ko alam kung ano yung nafe-feel mo. Pwede kitang, sige, may kilala ako na baka alam niya to. At least magkoconnect hanggang sa dumating sa point na matutulungan, may makakatulong sa'yo. Diba? Ako, ganun yung ginawa ko eh. Ganito ko sa wife ko. Kwento yun sa in-laws ko. Sinabi ko sa team sa management sa team. And then pagka team naghanap sila ngayon ng expert na tutulong sa akin ngayon. So in a way, patong-patong nakatulong sa akin. Di ba? Ang hirap kasi nung kikimkimin mo lang, ikaw lang, nasa iyo lang lahat. Tapos dating sa point na maging worse na lahat. Kasi pag maging worse talaga lahat ng isip, magiging negative talaga at may isip mo talaga. Yun talaga yung mangyayari. Pag dumating ka sa ganung point, kasi di mo na kaya, iba talaga may isip mo. Kasi ayaw mo na eh. So mas maganda, kung may nararamdaman kayo, don't be afraid to ask for help. Diba? Kasi, lagi kong nasa isip ko palagi. Isang buhay lang meron tayo eh. Diba? Isang buhay lang meron tayo. Don't be afraid to ask for help. Kasi hindi yan kasalanan. Hindi kasalanan humingi ng tulong. Sa totoo lang. Kung hindi nyo kaya, humingi kayong tulong. Diba? Kung hindi nyo alam kung ano nangyari sa inyo, humingi kayong tulong. Diba? Ganun lang naman yun eh. Mahirap humingi ng tulong, pero mas makakabuti kung hihingi kayo ng tulong. Mas makakabuti sa inyo, mas makakabuti sa pamilya nyo, mas makakabuti sa future mo. Diba? What's the best advice na nakuha mo, not just in mental health, but basketball and in life, most importantly? Be kind. Always be kind sa mga tao na ni-meet mo. Kasi, hindi mo alam. Ikaw, hindi ko alam ano pinagdadaanan mo. Tapos mumurahin kita. Tapos gagantuin kita. Hindi ko maalam ano pinagdadaanan mo, di ba? Like, sila. Hindi ko alam. Yung mga katulong ko sa bahay. Always ask, kamusta kayo? Wala namang bayad yun eh. Hindi mo naman kailangan magbayad ng malaki para maging mabuting tao, para maging kind dun sa di ba? Be kind sa mga tao na may-meet mo. Be kind, lalo na sa pamilya mo. Be kind dun sa mga pulubi na hindi mo alam kung ano nangyari sa kanila, ba't sila nandyan. Di ba? Always be kind na
Ako, kahit nakalaban ko yung mga Hinebra, ganyan. Kaya after ng game, pa-picture sila sa akin. Di ba? Appreciate ko pa rin sila kasi sa game, kakalaban kami. Pero na-appreciate pa rin nila ako kasi naglalaro ako basketball, fan pa rin nila. Parang gano'n, di ba? So, always be kind dun sa mga tao na nami-meet mo. Sa paligid mo, always be kind talaga. Yun ang ma-advise ko talaga. Always be kind. Na kahit ano pa yung pinagdadaanan mo sa araw na to, pag gising mo pa lang, sa tingin mo, nasingitan ka, o whatever, malay mo, nagmamadali, o yung ganto, or whatever, ganyan. Siyempre, may mga araw talaga na parang mapabusina ka na bigla, na parang, may mali pala, baka may nag-ano lang to, baka ganyan. Always be kind talaga sa mga tao na sa nami-meet. Sabi nga, parang sa science, parang it takes fewer muscles to smile than to frown. Oo naman. Mas madali mag-smile kaysa Saka sobrang, pag nakasmile ka, affecting yung smile eh. Di ba? Ma-affect mo lahat ng tao pag nakasmile ka. Nakakahawa. Oo, nakakahawa talaga. Okay. Pag nakasmile, tatawa ka nga lang, tatawa na yung katabi mo kahit wala naman pagtatawanan, di ba? Ganun ba? See, ito, last 2 questions. Nakwento mo dati, you have a lion tattoo on your right arm na nakwento mo parang it symbolizes your independence and your owning up to every decision you've made in your life. Mas lumalim ba yung meaning nung tattoo na yan sa mga nangyari sa'yo recently? Oo, yung struggle ko in life, syempre, lahat na naging struggle ko, physically, mentally, financially, lahat yan, lahat ng struggle ko. You know, I'm still here, I'm still standing, you know, and I'm still growing, I'm still learning, di ba? And I'm still hunting. Yun chasing. I'm still chasing. I'm still hunting and chasing, yeah. I'm still chasing. So, chasing for a better me in the future, di ba? That's always my goal. Para naging better ako, naging better yung family ko, naging better yung mga anak ko. So, always chase. Always, sabi nga ni Matthew McConaughey, always, parang look past 10 years in the future. Look ahead 10 years. Look ahead 10 years. Look ahead 10 years. Pag nandun ka na, another 10 years ulit. Di ba? Okay. So, chase yourself 10 years. Asan ka ba? 10 years. Ngayon. So, ako, I wanna be better. I wanna be kind 10 years from now. So, my family will be better and be kinder. Another one tattoo, yung long wings. Saan yung long wings? Yung wings na parang... Ito. Ayan, wings. Parang nabanggit mo rin yan na parang... Yung journey mo, di ba? So, ang pinaka-last question ko, gaano kalayo na yung nalipad mo from being that wide-eyed kid from Cagayan de Oro to being a Blue Eagle to now being a 4-time PBA champion? Sobrang layo na. In terms of basketball, sobrang layo na. From being parang bench player to having a contract to contract for 10 months to having a regular job. 10 months yung una mong contract. Sa Tokentex. Hindi pa 1 year. Hindi pa. To having 2-year contract sa Blackwater. To signing a 3 years from NLEX to Tokentex. And hanggang ngayon. Parang, isipin mo, magto-12 years na ako sa PBA. Who would have thought? Even me. Diba? I wouldn't, parang hindi ko ma-imagine na magto-12 years na ako sa PBA. So, malayo na. Yun, gaya na sinasabi ng iba, malayo na pero malayo pa. Yun. So, yun, talagang... Pero I always look back kung nasan ako. I always look back kung gano'n na ako kalayo. And I appreciate those journey na sa likod ko. Yung mga napagdaanan ko, na-appreciate ko lahat yun. I've learned my lesson. And then, motivation, lahat. Then, yung mga yun talagang, dito lang sila sa likod ko eh. Pasan ko pa rin sila hanggang ngayon. Kasi every time na nagkakamali ako, I always look back. Bakit ako nagkamali? I always look back. Ano ba yung natutunan ko sa mga lesson na to? Kaya itong wings na to, talagang kahit gaano kapigat, lilipad pa rin ako. Malayo pa mararating ko. Yun. Malayo pa. And para sa pamilya. Hindi lang para sa akin, para sa pamilya ko, siyempre. Okay, that wraps up our interview. May, syempre, final message ka sa, dito pala. Sa mga nanood sa atin, what's your, syempre, TNT fans, PBA fans, haters,
Ano gusto mo sabihin? Hindi, sa mga TNT fans and siyempre sa PBA fans, maraming salamat sa suporta nyo sa PBA and sa mga TNT fans. Maraming salamat sa pagmamahal nyo sa amin. Although kahit na outnumbered tayo, pero alam nyo kung sino yung totoong mga TNT fans. So maraming salamat. And sa mga may nararamdaman, sa mga takot humingi ng tulong, sa mga tao, sa mga kaibigan nyo na feel nyo na may nararamdaman sila. Don't be afraid to ask them how they are. Don't be afraid to, o kung kayo man yung may nararamdaman, don't be afraid to ask for help. And huwag kayong mahiya na may nararamdaman kayo. And huwag niyong itago lahat. Huwag niyo itago. Kailangan nyo, mas maganda kung isi-share nyo sa kaibigan nyo, sa pamilya nyo. Mas maganda kung magaan yung pakiramdam nyo. Kasi ang hirap ng may pinagdadaanan kayo, tapos pinipilit nyo lang na sabihin nyo okay kayo kahit di kayo okay. Diba? Share it with your loved ones, and then share it with the Lord, syempre. And then, don't be afraid to ask for help. And always, sa mga tao na galit palagi sa mundo, lagi nyo lang, dasal lang kayo. And always be kind. Ask God for wisdom. And be kind to sa mga tao na may meet nyo palagi. Kahit di nyo kakilala. Kahit na pulubi man yan or ano. Mga enforcer or basta kahit sinong tao sa paligid nyo. Be kind. And sa mga PBA players na may nararamdaman, if you think na walang tumutulong sa inyo, if you think na nahihirapan kayo kasi hindi kayo naiintindihan ng ibang tao, maybe I can help. Yan lang. Yun, Maraming salamat. Nakakaiyak naman to. Thank you. Thank you.